Aries, this is for you. Ang reading na to ay para sa mga Aries, guys. At ngayon ay November 13. Okay, sa mga Aries, this is for you. Tingnan natin ang inyong message today. Okay, Aries. Aries, this is for you. Trust all will be well. Okay? Ibig sabihin nito, maniwala ka at huwag kang magduda, maniwala ka na ang lahat ay magiging okay din. Okay? Kung ano yung inyong naranasan sa ngayon is maniwala ka na magiging okay at magkakaroon din ng kaliwanagan ang lahat. Ano man yan, Aries, ang inyong pinagdadaanan sa kasalukuyan is magkakaroon ng kaliwanagan. Okay, November 13, 2025 sa mga Aries. Tingnan natin. Aries. Sa mga Aries. Sa inyong money, nakikita nyo ba ang windfall? Okay, windfall is here. Your finances are currently in a positive cycle. Ibig sabihin, positive cycle is nasa maganda ang mga paparating sa buhay mo. Ano man yan, sa finances ninyo, sa pera ninyo. Okay? Madali lang or mabilis lang or hindi ka, bawa nag-aalala ka sa araw na to na wala kayong nagkulang ganito, walang pera, kulang ganito is bigla na lang mayroong mga good news o paparating na mga blessing para sa inyo, Aries. You're about to receive a financial windfall or pay raise. Sa inyong trabaho, maaring tataas bigla ang inyong sahod o tataasan ng inyong sahod or magkakaroon ng may magbabayad sa inyo ng utang. Okay. Ito yung perfect time to treat yourself or make the big purchase. Pag nangyari ito at nagkaroon kayo ng sobra-sobra namang pera is bigyan nyo naman ng time o ng present o gift ang inyong sarili. Sapagkat ito ay nangyari dahil sa inyong pagsisikap o pagtsatsaga. Kung may mga mangyayaring ganito sa inyong buhay. Okay, simula sa araw na to, November 13, is windfall is here. Kaya ang una ninyong message ay, trust all will be well. Magiging okay din ang lahat at magkakaroon ng kaliwanagan. Ano man ang inyong iniisip today o ano inyong sitwasyon, kulang kayo sa pera, is may mga paparting na magagandang good news sa inyo. Ang finances nyo ay medyo parang magkakaroon ng pagbabago. Halimbawa, bigla na lang may dati naka-stock yung ganito ninyo, bigla na lang nabenta, or merong magbabayad sa inyo ng utang, matagal na nang hiram magbabayad, or mga matagal nyo nang hinihintay na money is maparating na. Okay. Kung kayo ay nag-loan, meron na kayong makukuha. Okay. Aries, tingnan natin ang inyong message, November 13. Tatlong mahalagang message dito na dapat ninyong malaman ngayong November 13. Ito man ay may kinalaman sa inyong pag-ibig o sa inyong sitwasyon, sa inyong buhay mag-asawa, buhay pamilya o buhay inyo sa paligid. Okay. Andito ang temptation, guys. Mga unhealthy ninyong naranasan. Hindi lang ito sa pag-ibig, maaring sa sitwasyon nyo. Yung para kayong lutang, para kayong nawawala sa wisyo, mukhang unhealthy na tong habit ko na to, yung routine ko na to, yung mga ganun, is meron sa mga Aries. Okay. Okay, guys, triumph is here. Merong sa inyong karelasyon o karelasyon nyo man ito o karelasyon ng asawa ninyo. Maaring kung may asawa kayo, maaring mayroon siyang nagugustuhang iba o ikaw mismo, okay, vice versa. Merong kahit andyan na yung love mo, kakoneksyon mo is, meron siyang
hinahanap na iba sa puso niya. Kumbaga, gusto na niyang magpalit ng asawa o gusto niya na magpalit ng kapartner. Okay, kaya andito ang temptation din is may third party. Maaari sa inyong relasyon ng inyong kasama ngayon. Okay, sa mga Aries na nandito. Maaring may pagbabago about sa pag-ibig ng ilang Aries na nandito. Mukhang hindi okay ang inyong pag-ibig at merong hinahanap ang puso ng bawat isa. O ikaw ito na meron kang nagugustuhang iba. Bagamat andyan na yung partner mo, merong ibang tinitibok ang puso mo or ang inyong partner. Okay? So, andito ang Seven of Cups, yung pagkalito. Illusion versus reality. Okay? Pamimili at pag-iisip-isip sino sa kanila sapagkat may mga option at may mga offer sa paligid. Mayroong tukso, may nagpapapansin. Okay guys, Aries, be aware. At andito ang King of Arrows, ito ay Aquarius energy, yang energy ng Aquarius o ng King of Arrows. Okay. Sa pagsasama ng dalawang tao dito, may nakatingin dito ang isang person sa malayo na naghihintay kung kailan mo siya pipiliin. Halimbawa, kayo ay nasa relasyon ngayon ng ilang Aries at hindi nyo na mahal ang inyong karelasyon. Meron sa malayo na naghihintay ng inyong pagdating. Merong naghihintay na siya ay piliin ninyo. Okay. So, pag-isipan nyo itong mabuti kung kayo ang nasa sitwasyon na to na may kakoneksyon na kayo but merong kayong hinahanap pa na iba. Or merong tinitibok na ibang inyong puso bukod sa inyong kasama sa ngayon. Okay. Maaring may pagkagulo. Ano ba at sino ba ang pipiliin ko? Okay. Lalabas na ba ako sa sitwasyon na to para piliin ko siya? Lalabas ko na ba ako sa connection ko na to para piliin ko ang taong nag-o-offer sa akin o nagpapapansin sa akin? Maaring kayo ay mas may gap ang edad ng person na to. Mukhang bata ito sa inyo. Aries. Okay. Tignan natin tong King of Arrows. Ano ang kaugnayan mo sa tao na to? At sino sa buhay mo ang King of Sword o King of Arrows? Okay. Ito ay may pagka-misteryong tao, guys. Kaya kayo siguro ay too curious. Okay. Tingnan natin ang King of Arrows. Ano ang kaugnayan nito sa mga Aries? Ay kinakabahan. Okay. Meron dito nag-i-spy, guys. Nag-i-stalk. King of Pentacles is here. Okay, ang King of Arrows ay King of Pentacles. Queen of Cups is here and Seven of Cups again. Okay, guys. Meron ditong dalawang energy. Mature. Okay. At Seven of Cups. Maring ang person na to ay hindi ko alam kung ito'y anak ninyo. Okay. Kung kayo ay nasa buhay mag-asawa at kayo ay mayroon ng anak na malaki na, meron ditong ito ang ibang senaryo ng ibang Aries. Okay, guys? So, kung kayo ay may anak na binata na o dalaga na, okay, na maaring ang inyong anak ay nagkakagusto sa may asawa, okay, sa may karelasyon na, okay, guys? At andito yung kaguluhan sa kanyang isip. Mukhang siya ay naguguluhan kung bakit siya nagkakagusto sa may asawa na. Okay, guys? Ito ang ibang senaryo ng Aries na nandito sa reading. Maring pinapayuhan nyo ang anak nyo na to na huwag magkagusto sa may asawa na.
Mukhang hindi niya pa alam na, kumbaga, nalilito siya sapagkat siya ay umiibig. Merong kaguluhan sa kanyang isip. Confusion. Okay. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito o ano ang dapat na mangyari dito. Ano ang dapat gawin at ano ang dapat na isipin o piliin. Okay. So, andito ang 10 of Wands. Nahihirapan siya sa sitwasyon na to. At 5 of Cups. Pagninimbang. Okay? Between sa kanyang iniibig at sa inyo bilang isang mga magulang niya. Yung kanyang alalahanin, yung kanyang concern ay nahahati sa dalawang sitwasyon sapagkat hindi niya alam kung susundin niya ang kanyang puso or susundin niya ang payo ninyo, Aries. Kung kayo may anak na binata o dalaga na or malalaki na at nagkakagusto sa may asawa. Okay, guys? Ito ang ibang sitwasyon ng Aries na nandito. At nandito ang Page of Wands. Talagang ito ay umiibig. Ito ay nahuhumaling sa may asawa. Ang inyong anak na to, Aries. Ang ilang Aries dito ay mahal ang kanilang kakoneksyon pero meron silang pamimilian sa kasalukuyan at naguguluhan din. Okay, guys. So, tingnan natin ang Triumph. Eight of Wands is here. Okay? Ito ay maaaring nakilala nyo sa online. Maaaring lagi kayo nagme-message o nagpapadala ng message sa isa't isa. 10 of Cups. Masaya ka sa person na to at gusto mo tong maging parang magkasama kayo. Maging magkasama. Okay. 4 of Cups is here. Okay. Gustuhin nyo man ang mga bagay-bagay na ganito is hindi talaga pwede. Kaya mayroong paninimbang din. Okay? Hindi ko alam kung ito'y nagtutugma. Guys, kung kayo ay Aries na may asawa na at nagkakagusto kayo sa bata pa, okay, ay may concern dito na dalawang magulang sa yang energy na to na wag magkagusto sa inyo sapagkat kayo ay may asawa na. Okay? Yun ang ilang senaryo ng Aries na nandito sa reading na nakikita ko. At meron ditong pagdadoubt, pagdududa, pero paninimbang sapagkat gusto nyo nga ang person na to. So, ito ay kadahilanan ng pagkalugmok, guys. Hindi na nagiging masaya sa partner nila sapagkat may nagugustuhan ngang iba. Okay. 9 of Cups. Masaya kayo dito sa person na to. Nakikita nyo ang inyong future sa tao na to na inyong nagugustuhan. At maaaring litong-lito ang ilang Aries dito kung paano nila ito gagawin ang makalaya sa isang koneksyon. Mawa kayo ay kasal na sa tao na to na inyong kasama sa ngayon but may nagugustuhan naman kayo sa malayo. Okay, or may nagugustuhan kayong iba. Okay, guys. Titingnan natin ang payo dito sa inyo. Para sa pag-ibig ng mga Aries na nandito sa reading, ito ay nagkakakonek. Maaaring may anak ang ilan sa inyo na nagkakagusto sa may asawa. Maaaring kayo mismo ang nasa koneksyon na may asawa na pero nagkakagusto dito sa young energy na to. Mas bata sa inyo. At sa buhay ng energy na to, ng tao na to is, maaaring may mga magulang siyang concern sa kanya. Na pinipigilan siyang umibig sa isang may asawa na. Okay, meron ditong temptation, meron ditong third party. Hindi ko alam kung kayo ang sangkot sa third party Aries or ang inyong kakoneksyon sapagkat ang ilan sa inyo ay hindi na masaya sa relasyon. Tingnan natin ang pag-ibig na to, Aries.
Pay attention to the signs, Aries, sa pag-ibig na to. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. Okay. Lahat ng mga nararamdaman mo, kutob mo, o yung mga naiisip mo sa kasalukuyan, ito ay hindi coincidence. Ito ay nakatakda mong malaman o maramdaman sapagkat yun ang sign na binibigay sa iyo about dito sa pag-ibig na to. At ano pa? Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. Okay. So, ang ilan dito nakikita ko sa inyo ay kayo ay in love sa hindi nyo asawa. Okay, guys. Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. In the near future pa, guys. Maaaring in the near future, kapag kayo ay talagang hiwalay na sa inyong asawa, mangyayari ito kung imamanifest nyo to. At talagang kayo ng tao na to, na bago, okay, is mangyayari. Kung talagang kayo ang tinadhana na magkasama in the near future, ito ang mangyayari, Aries. Pero this time, kailangan dito ng pagtingin sa signs, sa mga signs na ibinibigay sa iyo sapagkat ito ay isang sa paningin ng iba o talagang ito ay bawal sapagkat kayo ay may asawa na o may asawa kayo talaga. Okay. Ang magkagusto sa iba pa. Kumbaga, pwede naman yung gawin to kung kayo ay legal na hiwalay sa inyong asawa. Kung kayo ay magiging single ulit. At kung kayo ay hindi naman mag-asawa at kayo ay magkasintahan pa lang at may mahaba-haba ng inyong connection is hiwalayan nyo ng maayos at bago umibig dito sa kabila. Hindi yung habang kayo nasa relasyon pa is nakikipagrelasyon pa rin kayo sa iba. Okay? Just saying. At tingnan natin ang maaring dapat nyong malaman pa. I need 2 messages dito for you, Aries. Dapat ninyong malaman. Yeah. Ace of Swords is here. Dapat ninyong malaman yung alam nyo ba yung Ace of Swords ay yung pagtuklas kung ano yung katotohanan. Paghingi ng help sa inyong guidance kung gusto nyo lang na ibigay ang tamang paraan sa inyong sitwasyon kung papaano nyo ito pagdedesisyonan ng walang masasaktan. Okay, yung clarity, yung malinaw na communication, katulad ng sinabi ko. Kung kayo ay nagkakagusto na sa iba at kayo nasa isang connection na legal or malalim na inyong samahan is, bago nyo gawing magkagusto sa iba ay, siguraduhin yung nakapag-usap kayo ng maayos ng inyong karelasyon, naghiwalay ng maayos, para walang masasaktan or talagang tama lang yung desisyon nyo. Okay? Humingi kayo ng guide. Andito ang 4 of Wands, okay? Mga celebration is paparating din sa buhay ninyo, mga Aries. Something na hindi ko alam kung mayroon kayong dadaluhang party, birthdayhan, or fiesta. Sapagkat dito ay mayroong kasayahan. Mayroon kayong mamimit na mga matagal nyo nang hindi nakikitang friends dito. Okay. At talagang andito yung pag gusto nyong lumayo. Okay. 6 of Swords is here. Okay, at 2 of Pentacles. Marami kayong doubt sa inyong kinalalagyan sa ngayon. Marami kayong iniisip. Marami kayong gustong gawin pa habang kayo nasa relasyon na ang ilang Aries. Parang may kulang sa sarili ko na gusto ko pang buuin ulit ang sarili ko. Tama bang nandito pa rin ako o nandito na lang ako sa relasyon ko ngayon at hindi na ako gagawa ng paraan para makaalis or maka-exit dito. Okay? May gustong umexit dito. Something exit. Guys, exit na word. Gusto ko nang maka-exit dito. Maaaring hindi ka papakawalan ng iyong karelasyon. Obsessed sa'yo ang tao na to, Aries. Okay.
So, tingnan natin ang message pa dito. Isang mahalagang message po you. Ano man tong lalabas dito na message, ito ay mahalaga for you, Aries. So, kung kayo nasa sitwasyon na ganito, trust all will be well. Naging okay din ang lahat. At sa inyong kaperahan, may mga paparating na mga magagandang balita about sa pagtaas ng inyong money. Okay? So, tingnan natin, Aries. Last message for you. Andito ang no contact. Ito ay silence. Okay. Meron kayong hindi na nakakausap na tao at pareho kayong silent or naghihintayan kung kailan magme-message ang isa. Okay, naghihintayan. Wala ng contact, wala ng tawag-tawag, wala ng text-text. Okay, Aries. Thank you, Aries, at i-update natin to sa mga susunod na araw para sa inyo. Titignan natin to kung ano ang mangyayari dito. Okay. Okay, guys. Kung kayo ay nandito sa sitwasyon na to ay gawin ninyong mas madali ito. Pag-isipang mabuti ito at para hindi kayo magkamali sa inyong pagdidesisyonan sapagkat ang ilan talaga sa inyo ay may naguguluhan sa isip sapagkat may offer, mayroong nagpaparamdam, mayroong nagpapapansin, at mayroong tinitibok na ibang inyong puso. Okay, sino man sa inyo ng inyong partner. At maaaring sa young energy ito, young kesa sa inyo or young ka kesa sa kanya. Basta may gap ang inyong edad. Thank you, Aries, and God bless sa inyong lahat, guys.